Zeus POV. Totoo ngang balitang may amnesia ka. Nakalimutan mo na ba kung gaano ka namumuhi sa babaeng yan? You even told me na inaasikaso na ng abogado mong annulment nyo. Come on Zeus, binibilog ka lang ng desperadang yan dahil may amnesia ka. Pilit kong inaalis ang sinabi ng babae kanina pero hirap tong iwaglit sa isipan ko. Bumangon ako mula sa pagkakahiga sa couch at tinungo ang terrace ng kondo kung saan makakalanghap ako ng sariwang hangin. Hindi ko alam kung bakit may iba akong pakaramdam na hindi ko mawari. There's something wrong and I can't explain it. Love, tawag sa akin ng asawa ko kaya bumalik ako sa sala. Kakalabas lang nito sa kwarto tapos nang magbihes. Shit, my wife is really gorgeous. Bulag na lang sigurong lalaking hindi mapapalingon. I need to go at baka naghintay na mga staff mo. Paalam nito kaya hindi ko mapigilang hapitin ito sa bewang at agad na sinihil ng halik sa mga labi. Natinugunan niya naman ang buong pagmamahal. Ayaw mo ba talagang samahan pa kita? I asked after the kiss we shared. She just smiled sweetly bago marahang umiling. Ako na, kaya ko naman siguro. Ayaw ko mag-isip ka pa ng kung ano-ano. Magpahinga ka na lang dito. Babalik ako kagad. Malambing na sambit niya kaya hindi na ako nangulit pa. Basta yung bilin ko, tugon ko na lang na ikinangisin niya lalo. Oo naman po. Kakausapin ko lang naman yung mga empleyado mo. Hindi naman ako makikipaglandian. Tanga na siguro ako kung gagawin ko pa yun pamatay na yung kagapuhan ng asawa ko. Proud na sabi nito sabay kurot ng tungki ng ilong ko kaya napahagikik ako. Hinatid ko pa siya sa parking area kung saan nakaparada ang sasakyan. Bye for now love, she said at mabilis akong ginawaran ng halik sa mga labi. Bago ito pumasok at pinaandar ang sasakyan paalis. I just waved my hand while smiling from ear to ear. I am so lucky to have her as my wife. She has everything. The looks, the sweet and caring attitude, at higit sa lahat ay ang pagmamahal na pinaparamdam niya sa akin sa bawat segundong magkasama kami. Kaya pala isipan sa akin kung bakit nagawa ko pang magkasala noon. I mean, what's my reason? Nag-away ba kami kaya ako natukso? At saka bakit humantong pa sa annulment kung totoo man? How can I hate such an angel like her? I really wanted to know the reason. I mean, I am so much happy with my life now pero hindi pa rin magiging buo ang pagkatao ko kung hanggang ngayon wala pa rin akong maalala. Shit! Napahawak ako sa ulo ko nang bigla itong sumakit. Itong iniiwasan ko ang mag-isip ng malalim. I was about to walk inside the building nang mamataan ko na naman ang isang pamilyar na mukha ng babae. She's here again. Zeus! Tawag nito sa pangalan ko. Ayaw ko na sana siyang pansinin ngunit napahinto ako ng hawakan itong braso ko. Please, talk to me. Hindi mo ba talaga ako naaalala? Ako to, si Celine. Her voice was begging kaya kuryoso ko siyang tiningnan. Hindi ka ba nagsasawa? Stay away from me, miss. I'm married. Kung nagkasala man ako sa asawa ko noon, pinagsisisihan ko yun. Prangkang pahayag ko kaya bumitaw kaagad ito na parang hindi makapaniwala. Sinasabi mo lang yan dahil may amnesia ka. Maniwala ka sa akin. Namumuhi ka sa babaeng yun. Hihiwalayan mo na dapat siya. Hindi lang natuloy dahil na-aksidente ka. Buong loob na salaysay nito na inilingan ko lang. Kahit titigan kong mukha ng babaeng to, ay wala akong maramdaman na kahit ano sa kanya. Ibang-iba sa nararamdaman ko sa tuwing napapatitig ako sa mukha ng asawa ko. Shit! At hindi ko ipagpapalit ang asawa ko sa babaeng to. Eto, tingnan mo to. Tarantatong kinuha ang cellphone niya sa dalang bag. Pictures nating dalawa yan. See it for yourself. Sobrang sweet at saya natin, hindi ba? Anitong pinagpipilitan ng cellphone niya kaya dumakong tingin ko doon. Then I saw our pictures together. She's smiling while I'm biting her neck. She even scrolled some of it kaya marami pa ako nakita. I froze in a minute. Seriously? Alam kong hindi edited ang mga to kaya nadagdagan lang lalong kaguluhan sa isip ko. So here's the proof that I really cheated. Tangin na lang, napakagago ko. Bahagyang lumapit ang babae sabay haplos ng marahan sa pisngi ko nang hindi ako makapagsalita. Hindi ako magsasawang ipaalala sa iyong totoo. Sana bumalik ng alaala mo nang hindi ka na nabibilog na mapagpanggap na babaeng yun. I miss you. Namiss ko na kung paano tayo naglalaro ng apoy sa kama. May laman at nangaakit na sambit nito bago tuluyang nagpaalam. Naiwanan ako na patigagal. Bakit ko ba nagawa yun?
Bakit humantong sa ganoon na lahat gayong sa puso ko, alam kong mahal na mahal kong asawa ko. No Zeus, wala kang ibang pagkakatiwalaan kung hindi ang asawa mo. Huwag mo nalang pansinin ang sinabi ng babaeng yun. Kung totoo mang may nakaraan kahit nagkasala ka, nararapat nga sigurong wag na lang bumalik ang alaala mo. Mariing usal ko sa sarili. Bakit ko nga ba kailangang alalahanin pang nakalipas kayong puro pasakit lang din pala ang nagawa ko sa babaeng iniharap ko sa altar at pinangakuan ng panghabang buhay na pagmamahal. Hanggang sa makabalik ako sa kondo ay ang mga bagay na yun ang nasa isipan ko. Inihiga ko na lang muli ang sarili hanggang sa nakatulugan kong pag-iisip. Nalimpungatan ako nang maramdaman ng pinong mga halik sa aking muka. Love, malambing natura ng aking asawa na tuluyan nagpagising sa aking diwa. Nakatulog ka ba sa paghihintay sa akin? I'm sorry, medyo natagalan ako. Napakarami palang branch ng mga bar mo. Paliwanag niya kaya niyakap ko na lang siya bago marahang hinalikan sa ulo. Sinilip kong oras na suot sa wristwatch. It's already 8 o'clock in the evening. Oh, I even forgot to cook for our dinner. Bumalikwas agad ako ng bangon. Oh, I'm sorry love. Hindi pa pala ako nakapagluto. I'll cook love. Nagpa-deliver na ako. Maybe after 10 minutes darating na yon. Aniya kaya nakahinga ako ng maluwag. Basta pagdating sa kanya ay para bang natatakot ako makagawa ng mali. Habang tinititigan ko siya ay mas napagtatanto ko kung gaano ko siya kamahal. For sure, I wouldn't marry her if I'm not in love with this much. At hindi ko na kailangang guluhin ang isipan ko. Having her beside me made me complete at alam kong siya na ang buhay ko. Siya na ngayon na mas mahalaga sa akin. Thanks love. Tanging nasabi ko't mabilis umayos ng upo. I let her seated on my lap while I'm hugging her waist. I really love her natural sweet scent. I can't get enough of her. Pag ganitong magkasama kami nawawala lahat ng gumugulo sa utak ko. Na mas mahalaga na lang ang ngayon kaysa sa alalahanin ko pang kahapon. Yakap-yakap ko siya habang hindi magkandamayaw ang labi ko sa paghalik sa braso niya. She chuckled. Nakikiliti ako love. Aniya kaya mas lalo ko lang ginustong kilitiin pa siya. Love, ano kaya kung bumili tayo ng resort? Biglang tanong niya kaya takang napahinto ako sa ginagawa. I mean, mas prefer ko kasing manirahan sa ganon, malayo sa polusyon at ingay nitong syudad. Mahinahong paliwanag niya na agad ko namang sinang-ayunan. She's right, mas masarap manirahan sa tahimik na paligid. Of course love, I will always support you kung saan at anong gusto mo. Nakangiting sagot ko kaya napatayo siya sa saya at umarap sa akin para pugpugin ako ng halik sa muka. Really? Thank you. Thank you love. Maraming for sale sa internet at maghahanap ako kaagad. She screamed in excitement kaya nahawa na rin ako sa kasiyahan niya. My money is her money too. Perhaps it is a good investment. Ewan ko nga ba kung bakit wala man ako nabiling mga properties noon. I have a lot of money in my bank account pero wala man ako nabili na kahit ano para sa asawa ko. Maybe now is a good start for us. A good start to best the husband for her. Ipapaubaya ko sa kanya lahat na meron ako. I will spoil and give her everything. She kissed me passionately. Nagtagal ang mga labi niya sa labi ko kaya mapusok ko tong tinugunan. You're the best decision I've ever made. Kahit kailan hindi ako magsasawang mahalin ka. Madamdaming sambit niya in between our kisses kaya mas lalo ako nakaramdam ng init sa katawan. And I love you to love. Hindi na mahalaga sa akin ang kahapon at kung ano pang mangyayari sa nakaraan. Ikaw na mas mahalaga ngayon at ang bubuo ng ating pamilya. I sincerely said at kita kong panunubig ng mga mata niya and I know it's because of her huge happiness. Kahit nakapikit ako, all I see is her angelic innocent face. No doubt, mahal na mahal kong babaeng to. Wala man akong maalala but her face is very close to my heart. Tinitigan ko lang ang mukha niya, tumitibok ng mabilis ang puso ko. Isang nakakapasong halikan tinugod niya sa akin kaya mas lalo ako nilukob ng sensasyon. Naglakbay ang mga kamay ko sa suot niyang blouse at agad na kinapang matayo niyang dibdib na siyang sadya ko kaya napasinghap siya. Love, marahang ungol niya. I kissed her hungrily kaya napayakap siya sa leeg ko. I was about to take her blouse off nang biglang tumunog ang doorbell. Shit! Nabibiti na sambit ko to wala pang balak na pakawalan ang mga labi niya. Natatawang tinulak niyang dibdib ko kaya napabitaw ako. Mukhang dumating ng pinadeliver kong food. It's better if we eat first para magkaroon naman tayo ng sapat na lakas. Napapahagikik na ani niya bago inayos ang suot at sunod natin nungong pintuan. Napailing na lang ako sinundan siya nang mabuksan itong pintuan
Ako nang kumuha ng iabot ng delivery man ang in-order niyang pagkain. Pansin ko pang pasimpleng pagsulyap nito sa asawa ko na halatang umahanga. Tumikim ako kaya naalarma to. Matapos maibigay ni Amelia ang bayad ay sinarado ko na kaagad ang pintuan. "You're so mean, love." Nito nang mapansin ng inasal ko. Baka kasi matunaw ka sa titig niya. Pagdadahilan ko para lang matakpan ng selos na nararamdaman ko. I really don't like what I saw. Ayaw na ayaw ko talagang pinagpapantasyahan siya ng ibang kalalakihan sa isipan nila. Gusto ko ako lang. Parang gusto ko na lang tumira sa isang isla na kaming dalawa lang ang tao. Yung masisiguro kung walang ibang lalaking titingin sa kanya kung hindi ako lang. Maybe I am so obsessed with her or crazy in love with her. Ngayon sigurado na akong wala akong pakialam kung bumalik man ang alaala ko o hindi. Ang mahalaga, kapiling kong babaeng alam kong mahal na mahal ko. Sabay na naming haharapin ang bukas at ibabaon sa limot ang mapait na nangyari ng kahapon. Amelia's POV. Excited ha? Nakangiting tudyo ni Zeus na mapansin kanina paabot tengang ngiti ko habang nagmamaneho patungo sa tinitingnan naming resort na for sale. Ilang minuto lang at dadating na kami doon. Nang napag-usapan namin to kagabi wala na akong pinalampas pang panahon. Agad ako nag-research sa internet at isa ang private resort na ito sa La Union ng napusuan ko. Of course love, it's my dream place plus makakasama ko pang dream boy ko, masayang turan ko. Kapag tuloy-tuloy na to, masasabi ko na talaga na I am probably living my dream life. Wala na siguro ako mahihiling pa. Maliban na lang sa wag na munang bumalik ang alaala ni Zeus o sana wag na talagang bumalik forever. Selfish na kung selfish pero lubos-lubusin ko na lang ang kahilingan. Total mamahalin ko naman siya at aalagaan. Handa akong paglikuran siya kahit habang buhay pa man. I'm happy that you are happy love. Sincere na sambit niya kaya mas lalong lumuksong puso ko sa tuwa. Tila ba gusto kong iwaglit sa isipan kong alalahanin sa posibilidad na maaaring bumalik ang alaala niya anytime. Pero sana talaga, wag na muna ngayon. Wag na munang bawiin sa akin ang hiram na sandaling ito. Ngayon lang ako lumigaya ng ganito sa buong buhay ko, kaya sana sa akin na muna pumabor ang tadhana. Matapos ang ilang oras na biyahe ay narating na rin namin sa wakas ang naturang resort. Awang ang bibig ko habang nililibot ang mga mata sa kabuuan ng paligid. Hindi pa nga kami tuluyang nakakababa sa sasakyan ay makikita na kaagad kung gaano kaganda ang view. Wow, this is paradise! Hindi mapigil ang puri ko. I am so mesmerized. Noong bumaba si Zeus at pinagbuksan pa ako nito ng pintuan. What a gentleman. Magkahawak kaming naglalakad patungo sa entrada. Kung saan naghihintay ang may-ari na kausap ko via online. At nang makaapak ako sa puti at tinong buhangin ay mas lalo lang namangha ang puso ko. Wala akong masabi. This is really a paradise. Tahimik at malayo sa magulong syudad at sa mga asungot at atribidang tao. Kagaya ng haliparot. Kahit kaming dalawa lang ni Zeus ang magkasama dito sa bawat segundo, ay kumpleto na ako. Hindi ako kailanman magsasawa sa kanya. Malabong-malabong magsawa pa ako gayong mas lalo ko siyang minamahal sa bawat paglipas ng araw. Kung mahal ko siya noon, ay mas mahal ko siya ngayon. Lubog na ako sa damdamin ko. Hindi ko na alam kung paano pa iahon ang sarili ko at ramdam kong nagugustuhan din ni Zeus dito. Dahil makikita ang labis na pagkamangha sa mga mata niya. Magiliw na sumalubong kaagad sa amin ng may-ari na si Mrs. Corazon de la Torre. 68 years old at biyuda na. She started the conversation habang nililibot kami sa kabuuan ng resort at sa native tropical rest house na mukhang bagong pagawa pa lang. Kaya niya raw binibenta ang private resort na ito dahil doon na siya maninirahan sa Amerika kapiling ang nag-iisang anak na nakapag-asawa ng Amerikano. I'm getting old. Gusto ko nang makasama ang one and only daughter ko together with my grandchildren. Kaya ipapaubaya ko na sa inyong mag-asawa ang resort na to. Yun ay kung magugustuhan nyo dito. Kaka-renovate ko lang nito last month and the rest house is newly built too. Salaysay pa nito kaya sabay agad kami napatango ni Zeus. Abot tengang ngiti ko sa saya. Mukhang wala nang magiging problema dahil tamang hinala ko na gusto rin dito ng asawa ko. This is not the typical huge resort ng pang-business dahil private lang ito at hindi gano'ng kalapad ang area. Pero kung lalaban sa pagandahan ng tanawin at dagat ay hindi ito papahuli. Para ngayon pa nga lang ay gusto ko na mag-alsa balutan at dito na agad tumira. Kukunin na namin to Mrs. De La Torre. I'll contact my lawyer para may transfer ka agad sa account yung bayad ngayong araw.
Walang pagdadalawang isip na pahayag ni Zeus sabay pisil ng marahan sa braso ko kaya hindi ko mapigilang higpitan ang yapo sa bewang niya. You made the best decision, Mr. Monticello. Well, I'll give you 30% discount for that. Masayang tugon ng ginang kaya nakipagkamay-kaming dalawa ni Zeus sa kanya. That's a huge discount. Anything for my wife, ma'am. Punong pagmamahal na sambit ni Zeus kaya naluluha ko siyang niyakap. We toured around. Pinagsawa namin ang mga sarili sa pamamasyal sa buong kapaligiran. Natawagan na rin namin si Attorney Mercado at maya-maya lang ay idedeposito na nitong kabuang halagang babayaran. Dahil kompleto na rin binigay ni Mrs. De La Torre ang lahat ng dokumento nitong resort, pumasok kami ni Zeus sa loob ng rest house para makapagpahinga. Tunay na napakaganda at liwalas. Napakasarap sa pakiramdam ang tumira dito. I really can't wait. Hindi ako makapaniwalang kami nang nagmamayari nito ngayon. Kagabi lang pangarap ko pa to. Tapos ngayon abot kami ko na sa napakaiksi lang na oras na paghihintay. Zeus really spoils me. Gusto mo bang dumito na tayo? Zeus uttered while hugging me from my back. Ramdam ko pang pagsamyo nito sa buhok ko. Humarap ako sa kanya at ngumiti ng ubod tamis bago siya dinampian ng simpleng halik sa labi. Ang saya ko lang na lahat ng gusto ko'y sinusuportahan niya. Ayos lang ba sa'yo? What about your condo? At saka sa ancestral house? Hindi mapigilan tanong ko dahil alam ko na doon na umiikot ang mundo niya sa loob ng mahabang panahon. Wala man siyang maalala, natitiyak kong mangunguli lang puso niya doon. We can hire a caretaker na maglilinis sa kondo nang sa ganun may matulugan tayo if you want to visit Manila. At saka sa ancestral house naman, nandun si Manang Teofila. We can also visit there anytime we want. Paliwanag niya kaya lalong nangislap ang mga mata ko. Sigurado ka ba? Paniniguro kong kinangiti niya. Oo naman love, what else do I need? Basta kasama kita, I am always perfectly fine. Isa pa, nasikaso mo naman lahat ng negosyo. Kaya wala na tayong dapat alalahanin. Malambing na turan niya sabay lagay sa tenga ng inang hibla na bukong tumatabon sa aking muka. Buong puso akong tumango, wala nang ang problema sa mga bar na pagmamayari niya. Nakausap ko na mga managers at maging si attorney. Lahat ng daily income sa bar ay agarang idedeposito sa bank account niya. Pwedeng isang beses na lang sa isang linggong pagpunta ko doon for checking and monitoring. Ibig sabihin nito mas mahabang panahon na magkasama kami dito. Nasa isip ko pa nga lang to, nagwawala ng puso ko sa saya. Sobrang saya ko love, salamat sa lahat. Buong pusong turan ko at niyakap siya ng mahigpit. He hugged me tight too, habang walang tigil sa paghalik ng buhok ko. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil higit kailanman ay hindi mo ko iniwan. Hindi ko alam kung anong mga nangyari sa nakaraan but hindi na rin mahalaga pa yun. Let's move forward love. Ang ngayon at bukas ang mas mahalaga. Puno ng sinseridad na sabi niya kaya mas lalong nanubig ang mga mata ko. I didn't say anything. I am speechless. Sana lang talaga'y ganito pa rin siya kung sakali mang dumating ang panahong kinatatakutan ko. Yun nga lang wala pang kasiguraduhan ng lahat. Maaring ma-realize niyang halaga ko dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. O maaari ring lumala lang yung galit niya dahil sa pagtatago ko sa katotohanan para hindi na kami magkahiwalay pa. Kaya kung ano man ang kahihinatnan ng lahat, sana mapaghandaan ko. Sana lang talaga. Dahil sa ngayon hindi ko pa kaya. Halos 2 oras kaming nanatili sa resort bago namin napagdesisyonan na bumalik sa kondo para kumuha ng ilang gamit. Kompleto na rin naman lahat ng gamit sa rest house kaya groceries good for 1 month supply na lang ang binalak naming bilihin. Medyo may kalayuan kasi ang resort sa pamilihan. Sa isang malaking grocery store kami namili. Ako ang naglalagay sa cart habang si Zeus naman ang tagatulak. Kahit sa ganitong simpleng bagay lang ay wala ng paglagyan sa tuwa ang puso ko. Ngayon ko mas naramdaman ang papel namin bilang mag-asawa. Sa sobrang dami ng pinamili namin ay inabot kami ng halos 1 oras sa paglilibot-libot. Pero wala akong maramdaman na kahit anong pagod dahil sa kasama kong ubod ng gwapo. Kanina ko pa nga napapansing panay sulyap sa kanya ang halos lahat ng mga babaerong nandito. Maging ang cashier sa counter na panay lang pagpapakyut na para bang sinasadyang bagalan nitong kilos. Samantalang si Zeus naman nakangiti like he's so friendly to every woman here. Mas lalo nang ako nakaramdam ng inis. Miss, mag-focus ka sa trabaho mo. Huwag sa asawa ko. Inis na sambit ko't inirapan ito kay natatarantang.
Minadali nitong pagpapunch sa mga items. Inakbayan ako ni Zeus at maraming nalikan sa ulo. Relax love, hanggang tingin lang naman sila. Nakangising sambit niya ng mahina but I just rolled my eyes. Kahit asawa ko na siya, hindi ko pa rin mapigilang magselos. Kung bakit naman kasi napakagwapo niya. Goodness! Nang matapos ay lumabas na agad kami at pumasok ako sa sasakyan. Si Zeus na rin ang naglagay ng mga pinamili namin dahil nainis pa rin ako. Hanggang sa pumasok siya at naupo sa tabi ko'y nakabusangot pa din ako. Hey, are you mad at me? Sorry na love, hindi na maulit. I wouldn't act friendly towards any other woman. Nanunumpang sambit nito, sabay taas na isang kamay niya. Nang hindi pa rin ako umiimik ay mabilis itong hinawakan ng pangako at hindi na ako nakailag nang siilin niya ng halik sa mga labi. Ako kaya hindi ko na napigilang matawa dahil sa kilig. Gosh, nakakahibang ang umibig. Ayos ka na, dahil kung hindi kita titigilan. Wala akong pakialam kung mamamagayang mga labi mo. Pagbabantaan nito kay napahalak ako ng tuluyan. Oo na po, that's my girl. Aniya while pinching my nose kaya natatawang pinandar ko na lang ang sasakyan paalis. Dediretso na kami sa La Union. Sa resort na kami mananatili. Tatawagan na lang namin si Manang Teofila sa biglaang desisyong ito. Ang saya ko, sobrang saya ko. Unti-unti ko na natutupad ang buhay na pinapangarap ko kapiling ang lalaking mahal na mahal ko. Panay lang ang pag-uusap namin ni Zeus tungkol sa maraming mga bagay habang nagmamaneho ako. Kaya na may biglaan tumawid na isang alay hindi ko kaagad napansin. Love! Tarantang sigaw ni Zeus na dumako mga mata nito sa kalsada. Oh shit! Ay curse at tarantang na pa full break. Muntikan ko na mabangga ang ale. Natumbay ito pero mabuti na lang at hindi ko nabangga o natamaan. Agad akong bumaba ng sasakyan. Sobra yung pagwawala ng dibdib ko dahil sa magkahalong kaba, takot at nerbiyos. I'm so sorry po. Ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ko habang inaalalayan tong patayo. Ayos lang ining. Pasensya na. Medyo malabo na kasi ang paningin ko. Paghingi ng paumanhin nito. Nang makatayo ito at mapansin kong maayos naman ay agad akong kumuha ng pera. Sa wallet ko at binigay ito sa kanya. Magpa-check up na lang po kayo na in case na may masakit sa inyo. Mariing bilin ko sabay lahad ng pera. Nag-aalangan pa itong tanggapin ng pera pero siniksik ko pa rin sa palad niya. Nagpasalamat ito tinulungan pa ako makatawid. Bago muling pumasok sa sakyan. Munti ka na love, buti na lang. Kinakabahang sambit ko. Wala akong nakuhang sagot mula sa asawa ko kaya napatingin ako sa gawin niya. Saka ko lamang ito napansin. Hawak-hawak nitong ulo niya na tila ba namimilipit na sa sakit. Oh shit! Ah! He shouted in pain habang nakasabunot siya sa buhok niya. Love! Love! Are you okay? Zeus! Answer me! Nanginginig na tanong ko dahil sa pag-aalala. Mas lalo lang akong nataranta nang wala pa rin akong makuhang sagot mula sa kanya kaya imbis na sa resort na dumiretso, ay nagmaneho ako patungo sa ospital habang nagwawalang puso ko sa labis na kaba at pagkabahala. Dahil sa nangyari, bumalik na kayang nawalang alaala ni Zeus? Dito na kaya nagtatapos ang pagiging mabuting asawa niya kay Amelia? Saan na kaya pupulutin ngayon si Amelia sakaling bumalik ang alaala ni Zeus? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.